Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Hanggang sa ngayon na hindi pa daw nagparamdam si Bato de la Rosa sa Senate. Kaya as a brother in arms, comrades in arms, si Ping Lacson, Senator Lacson ay nagbigay ng payo kay Bato de la Rosa na how to face cases at hindi magtatago. Well, ano nga ba ang nangyari na ngayon kay Bato? Ganito talaga ang ugali niya, no? Kapag may darating na warrant of arrest ay biglang maglaho at walang kabalita-balita. Parang cut off from the civilization kaagad, off the grid si Bato. Kaya ito, atin panoorin ang detalyadong interview kay Lacson tungkol kay Bato de la Rosa. Sir, any advice to Senator Bato considering na may info na meron na daw arrest warrant against him? Yeah, I was calling him, I believe 3 days ago, just to give some moral support, being a former colleague or comrade in arms sa PNP. Pero he was not picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice. No? Hindi para magtago, hindi para how to go about facing criminal charges because sa kanya something novel. Kasi yung ibang mga kaso ng senador, including myself, dito lang, local courts. But this time around, this is more challenging for him kasi international criminal court. So, anong i-address mo sa kanya, sir? In case magkausap kayo today? Well, marami sanang how to go about yung pagharap niya. Kasi I think he knows it naman kasi galing naman sa PNP. But yung my own personal experiences, gusto ko ibahagi sa kanya. Okay, so itong mga experiences nga ni Lacson ay nung kapanahonan ng Kuratong Baliling, kung saan ay napakaraming kaso si Ping Lacson doon, patong-patong. Yun ay tungkol din sa pagdukot sa mga kuratong. Ngayon, ang pagkakaiba nga nito ay yung niligpit nila Lacson ay mga bad guys, di ba? Bad boys. Pero ang niligpit nila Bato ay hindi, mga civilian lang talaga. Kaya merong pagkakaiba. Ngayon kung face the consequences ang gusto ni Bato, well, merong magandang payo si Senator Lacson kasi nga hindi nakulong si Lacson noon, nakalusot siya. Alam niya kung paano harapin ang ganyang mga kaso. Ngayon, kakaiba nga ito na kaso, sabi ni Lacson ay Nobel case ito, parang Nobel Prize, no? Nobel case, kakaiba nga. At sikat na sikat si Bato dahil nga nasa Hague pa yung trial, di ba? Hindi local, hindi Philippines. Kaya Nobel, kakaiba nga. Ngayon, meron akong isang payo kay Bato, kung nakikinig si Bato ngayon, ay tawagan mo si Hunasan. Kasi si Hunasan ang grabe kung magtago, talagang hindi makikita. No, alam ni Hunasan yung kanyang pinagtaguan na tunnel, kung alam niyo yung tunnel under the Bonifacio, diyan sa Bonifacio, sa Makati, sa Bonifacio, Camp Bonifacio pala. Sa baba niyan, 14 meters underground sa Bonifacio, diyan sa Makati, ay merong tunnel diyan na ginawa ang mga Amerikano noon na pasikot-sikot. At diyan dinig ko nagtatago si Hunasan kasi pasikot-sikot nga at marami ng sawa at ahas doon kaya wala nang pumapasok. Pero si Hunasan matapang, doon siya nagtatago, sabi ni Hunasan noon. Ngayon, kung hindi alam ni Bato yung pasikot-sikot doon sa underground ng old tunnel, World War II tunnel na yun ng mga Amerikano, na 14 meters below the surface ng Bonifacio, Makati, Camp Bonifacio, ay magpaturo siya kay Hunasan. Alam ni Hunasan yun kasi ilang bang taon nagtago si Hunasan? 5 taon yata, di ba? At nang lumutang naging senador kaya magaling magtago. Wala nang ibang gagaling pa kay Hunasan kung taguan ang pag-usapan. Sa advice naman kay Ping Lacson, so merong dalawang choice dito si Bato. Pero ayon sa isang attorney Bueno, ang tanging choice ni Bato ay surrender surrender sa ICC. Okay, patuloy tayo dito sa interview ni Senator Ping Lacson. Para lang not for anything, but within the bounds of the
law and rules ng International Criminal Court. So, Sir, hindi niyo siya papayuhan kung paano I don't hindi know. Kung mahuli? papasok siya, I'd like to talk to him. Sir, hindi niyo papayuhan kung paano hindi mahuli? Hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago eh. Kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. The joke lang. Anyway, that's on the law enforcement authorities to look for him. Okay. It's his choice. Ang problema niya, kasi in my case, kasi local courts, applicable yung Tulyaw versus Miranda. And in essence, sinasabi doon, even if the respondent is not under the jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In his case, it won't apply. So hindi under, so yung kanyang warrant of arrest will stay, probably pwedeng ma-archive, but nandun yon. In my case, while I was on the lam, nakapag-file ako ng mga pleadings which led to the dismissal. Okay, so itong kaso ni Bato kakaiba kasi ang humingi ng sa kanya ng pag-surrender ay international court, hindi local court. Kung local court in the Philippines ay maraming magawa si Bato na counter sa kaso sa kanya, yung pleading na sinasabi ni Lacson. Pero sabi ni Lacson hindi applicable kasi international court iba ang batas. At pinaliwanag na ito ni Attorney Bueno sa kanyang vlog kahapon na atin pinalabas. Ay sabi ni Bueno na hindi pwede kasi hindi extradition. Kung extradition yon at extradition request ng The Hague para sa Pilipinas, ay pwedeng dito muna ang unang kaso sa local court sa Pilipinas, pero hindi ang request ng ICC ay surrender na to the ICC kasi ang extradition pala ay yan ay country to country or state to state request, at ang ICC ay hindi state, yan ay isang korte na international at nakabase lamang sa Netherlands sa The Hague. Kaya merong technical dito. Hindi nga pwedeng mag-apila si Bato dito sa local court. Kasi doon siya mag-apila sa International Court sa The Hague. Kaya unang gawin niya, sabi ni Atty. Bueno, ay sumurinder siya doon mismo sa ICC. Kasi hindi nga pwedeng dito muna dinggin ang kaso kasi nga hindi extradition yung applied lang yung batas na unang gawin ay dito sa Pilipinas ang screening ng kaso. Yun kung extradition ang request ng ICC. Hindi. Dahil wala pala tayong extradition treaty with the Netherlands. Kaya ang request ng ICC ay surrender na, hindi na extradition. Kaya sa pag-surrender niya ay hindi dito sa local. Hindi sa local court or local authority, kundi doon sa Interpol, sa International Police and International Court, Criminal Court. Grabe mga kababayan, napaka-technical. At very Nobel ang kaso ni Bato. Sikat na sikat si Bato, Nobel Prize sa tukhangan. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy sa atin ng ABS-CBN. Of the case that I was facing at the time. Pero sir, hindi nila pwedeng i-apply yung ginawa doon kay dating Pangulong Duterte? I don't know. That's for the executive department to contend with. Pero pwede ba niyang gamitin sanctuary yung Senate para makaiwas sa arresto? Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. First, kung less than 6 years yung penalty, may immunity from arrest when Congress is in session. Yun ang mga limitations. Kaya kung hindi in session ng Congress, hindi maabil yung immunity from arrest. And yun nga, 6 years or less. But we in the majority, support the pronouncement of the Senate President as long as he is in the Senate premises, at least man lang yung courtesy na wag gawin dito yung arrest. Well, if it comes to that, then we will have to tackle it, and probably kanya pa rin call yun but he can stay in the Senate premises forever kasi something has to give way then, and yung Constitution being the fundamental law of the land will prevail. Okay, so ito na nga, ito yung sinabi ko kahapon na baka magdala na si Bato ng kaldero, kalderita, ng stove, kung ano-ano pang gamit sa kusina
Dahil pwede na siyang titira diyan sa Senado eh. Siya na yung maging ano diyan, taong bato sa Senado. Kahit linggo nandun siya. Kasi hindi nga siya hulihin daw kapag nasa loob ng Senado. Ang problema niyan kung walang sesyon. Kasi by definition dapat hindi hulihin kapag umattend ng sesyon. Kaya ang gawin ni Bato diyan, palagi siyang magsesyon na mag-isa. 'Di ba? Bibili siya ng mga manika, ng mga human-sized dolls at mga mukhang senador at palagi siyang mag-video doon na may sesyon para hindi siya hulihin. 'Di ba? Mga kababayan. Technical pa rin 'yan eh. Kahit na sinabi ni Lacson na pwedeng habang buhay siya doon titira. Ang problema noon kung walang sesyon, 'di ba? Halimbawa, merong recess o bakasyon ng 3 araw, pwede siyang pasukin doon ng Philippine Police escorting the Interpol. Siyempre mag-escort ang mga PNP diyan sa Interpol. At pwedeng pasukin ng Malacanang sa basbas ng Pangulo. 'Di ba kapag wala ng sesyon, lalo na holiday, 'di ba? Mga kababayan. Pero pwede siya doon forever, sabi ni Lacson. Pero 6 years lang kasi ang term ng senador 6 years lang, 'di ba? Kung ilang taon na ba si Bato? Kung 3 taon na lang natira, 3 taon na lang ang kanyang pwedeng ipamalagi sa Senado na protektado siya kapag may sesyon nga. Kung walang sesyon, di balik siya doon sa tunnel or sa bunker. Gagawa siya ng bunker mismo sa Malacanang na maliit na bunker. At kapag Sabado at Linggo ay balik siya doon sa kanyang lungga. Kapag may sesyon, aakyat siya sa session hall. Okay, para hindi siya mahuli, di ba? Ganun ang gagawin ni Bato eh, palagay ko. Anong palagay niyo mga kababayan? Anong gagawin ni Bato? Pag-i-comment na lang sa ating comment section. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ang pikon ay laging talo. Sa mga bago pa lamang sa channel na Padpad ngayon, nakabisita, huwag kalimutan din mag-subscribe. Yan ay napakalaging tulong. Maraming salamat.